Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, may napakahalagang balita ako para sa inyo ngayong hapon na ito. Makinig po kayo ng mabuti dahil ang mga susunod kong sasabihin ay maaaring magbago ng inyong buhay sa mga darating na buwan. Confirm na po ito mula sa opisyal na mga pahayag ng gobyerno. May bagong pension rate na ipapatupad para sa lahat ng senior citizens simula Pebrero hanggang Marso 2026. Hindi ito chismis. Hindi ito fake news. Totoo po ito. At kailangan ninyong malaman kung magkano ang makakatanggap ninyo. Paano ninyo ito makukuha? At ano ang mga dapat ninyong ihanda para hindi kayo maiwan? Maraming seniors ang hindi nakakaalam na may mga pagbabago na nangyayari sa kanilang pensyon at sa kadahilan ng iyon, nalulugi sila ng libo-libong piso bawat buwan. Ayaw natin mangyari iyon sa inyo. Kaya dito po ako ngayon para ipaliwanag ang lahat ng malinaw at simple. Huwag kayong mag-alala kung medyo mahina na ang inyong paningin o pandinig. Magsasalita ako ng dahan-dahan at uulit-ulitin ko ang mga importanteng detalye para sigurado na maintindihan ninyo. Ang pensyon ninyo ay pinaghirapan ninyo sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho. Kaya karapatan ninyong malaman kung paano ito makukuha ng buo at tama. Naaalala ko pa noong araw, maraming senior ang pumipila sa SSS o GSIS office nang walang alam kung ano ang dapat nilang gawin. At sa huli, nakauwi silang walang natanggap dahil kulang ang mga papeles nila o hindi kumpleto ang proseso. Ayaw nating maulit iyon, kaya tutulungan ko kayong maunawaan ang bawat hakbang. Ngayon, pag-usapan natin ng malinaw kung ano talaga ang ibig sabihin ng bagong pension rate na ito. Una sa lahat, para sa mga miyembro ng Social Security System or SSS, may adjustment na mangyayari sa pension amount base sa bagong kumpli ng gobyerno. Kung kayo ay regular na pensioner ng SS at nakatanggap kayo ng halimbawa P5,000 bawat buwan dati, may posibilidad na tumaas ito depende sa inyong total na kontribusyon at kung ilang taon kayo nag-ambag. Ang average na increase na aming nakikita base sa mga nakaraang announcement ay umabot ng 500 hanggang hasin 1,000 hours bawat buwan para sa karamihan ng pensioners. Ibig sabihin, kung dating 5,000 ang inyong natatanggap, pwedeng maging 5 to 500 or 6,000 na ito simula Pebrero. Pero tandaan po ninyo, hindi lahat ay pareho ang taas ng increase. Depende ito sa inyong contribution record. Ang mga nag-ambag ng mas mataas na halaga at mas mahabang panahon ay makakakuha ng mas malaking adjustment. Sa kabilang banda, para naman sa mga miyembro ng Government Service Insurance System o GSIS, may kaparehong sistema rin ng adjustment. Kung kayo ay retired government employee, ang inyong base pension ay kinakalkula base sa inyong average monthly salary noong kayo ay nagtatrabaho pa. At kung ilang taon kayo nagserbisyo, ang average na GSI pension ngayon ay umiikot sa 10,000 hanggang hapo 20,000 bawat buwan. Pero may mga retires na nakakakuha ng mas mataas pa dyan kung mas mataas ang kanilang posisyon dati o mas mahaba ang serbisyo. Ang adjustment na ipapatupad ngayong 2026 ay maaaring magdagdag ng P1,000 hanggang P2,000 sa inyong monthly pension. Depende rin sa inflation rate at sa approval ng GSIS board. Pero heto ang mahalagang tanong na dapat ninyong itanong sa sarili ninyo. Paano ba talaga ninyo makukuha ang dagdag na ito? Hindi ito automatiko para sa lahat. May mga hakbang na kailangan ninyong gawin para masigurado na makakatanggap kayo ng tamang halaga. Una, siguraduhing updated ang inyong records sa SSS o GSIS. Maraming seniors ang hindi nakakatanggap ng tamang pension amount dahil outdated ang kanilang contact information o hindi nila nire-report ang mga pagbabago sa kanilang sitwasyon tulad ng change of address o change of bank account. Kailangan ninyong pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch or kung may internet kayo at alam ninyo gumamit ng computer o cellphone, pwede rin kayong mag-update online sa kanilang website. Dalhin ninyo ang inyong valid ID, SS or GSIS ID at ang inyong latest bank statement kung saan kayo tumatanggap ng pension. Magtanong kayo sa staff kung updated na ba ang inyong records at kung ano pa ang mga kailangan ninyong gawin
para makasigurado na makakatanggap kayo ng adjustment. Huwag kayong mahiya magtanong. Trabaho nila, natulungan kayo, at karapatan ninyo na malaman ang lahat ng detalye tungkol sa inyong pensyon. Sunod na usapan natin ngayon ay ang schedule ng payout. Kailan ba talaga lalabas ang bagong pension rate sa inyong account? Base sa official announcement, ang rollout ng bagong rates ay magsisimula sa 1 week ng Pebrero 2026 para sa mga SSS pensioners. Kung kayo ay tumatanggap ng inyong pension through ATM, mag-expect na makikita ninyo ang adjustment sa inyong February 5 or 6 payout. Para naman sa mga GSIS pensioners, ang schedule ay medyo iba. Usually, ang GSIS ay nagbabayad tuwing last week ng buwan, kaya ang February pension ninyo na may adjustment ay lalabas mga February 25 to 28. Ang Marso naman ay susunod na ang regular schedule. Pero tandaan po, may mga instances na may delay dahil sa technical issues or banking holidays. Kaya huwag kayong magpanic kung hindi agad dumating sa exact date. Bigyan ninyo ng 3 to 5 banking days bago kayo pumunta sa SSS o GSIS para magtanong. Minsan kasi, ang dahilan ng delay ay sa bangko mismo, hindi sa SSS o GSIS. Kung mayroon kayong access sa ATM machine, i-check ninyo regularly ang inyong balance starting February 3 para makita ninyo kaagad kung pumasok na ang pera. Ngayon, usapan naman natin ang mga posibleng reductions o mga bawas na pwedeng mangyari sa inyong pensyon. Oo, narinig ninyo ng tama. May mga pagkakataon na hindi kayo makakatanggap ng buong halaga ng adjustment dahil may certain deductions. Una, kung meron kayong existing loan sa SSS o GSIS na hindi pa nababayaran, automatiko silang magbabawas sa inyong monthly pension para mabayaran ang utang. Halimbawa, kung may balance kayo ng pa 50,000 na salary loan sa SSS at ang monthly amortization ay pa 1,500, ibabawas nila yan sa inyong pension bago ibigay sa inyo. Kaya kung ang bagong pension ninyo ay fa 6,000, ang makakatanggap ninyo ay pig 4,500 lang dahil sa loan deduction. Pangalawa, may tax implications din ng pension lalo na para sa mga GSIS pensioners na may mataas na pension amount. Kung ang total annual pension ninyo ay lumalagpas sa tax-exempt threshold na $250,000 sa isang taon, which is equivalent to around $33 per month, may withholding tax na sila. Usually, ang rate ay 5% to 10% depende sa bracket ninyo. Pero para sa karamihan ng SSS pensioners, exempt kayo sa tax dahil ang average pension ay mababa pa sa threshold. Pangatlo, kung kayo ay may dependent na hindi na qualified. Halimbawa, ang inyong anak na nakadepende sa pension ninyo ay nag-21 years old na or nag-graduate na ng kolehiyo. Dapat ninyong i-report ito sa SSS o GSIS para hindi kayo ma-overcharge or ma-undercharge. Kapag hindi ninyo nire-report at nalaman ng SSS o GSIS sa audit nila, pwede nilang i-demand ang bayad-balik ng excess pension na naibigay sa inyo at ibabawas nila iyon sa future pensions ninyo. Kaya importante na honest at updated kayo palagi. May mga hidden benefits din na hindi alam ng karamihan ng seniors at dito ko kayo gustong tulungan. Una, may tinatawag na 13th month pension para sa SSS at GSIS pensioners. Ito ay isang additional months worth of pension na ibibigay sa inyo tuwing December. Kung ang regular monthly pension ninyo ay hasi 6,000, makakakuha kayo ng additional fee $6,000 sa December as 13th month. Pero ang hindi alam ng marami, may mga special cases kung saan pwede kayong makakuha ng prorated 13th month pension. Kahit hindi pa December, halimbawa kung retired kayo sa middle of the year, may prorated computation pa rin. Pangalawa, may additional allowances para sa seniors na disabled or bedridden. Kung kayo ay may disability or chronic illness na nakakaapekto sa inyong mobility, pwede kayong mag-apply ng additional allowance sa SSS o GSIS. Kailangan lang ninyong magpresenta ng medical certificate mula sa licensed physician na nagpapatunay sa inyong kondisyon. Ang allowance na ito ay umabot ng PH 500 hanggang PH 1,000 additional per month depende sa severity ng disability. Pangatlo, huwag ninyong kalimutan ang senior citizen discount at benefits na ibinibigay ng government sa lahat ng 60 years old and above.
Ito ay separate pa sa inyong SSS o GSIS pension. Kayo ay entitled sa 20% discount sa mga restaurant, grocery, medicine, at iba pang establishments, pati na rin sa priority lane sa bangko, hospital, at government offices. May mga seniors na hindi nag-avail ng benefits na ito dahil nahihiya or hindi alam. Pero karapatan ninyo ito kaya gamitin ninyo. Para sa mga strategies on how to maximize your retirement income, makinig kayo ng mabuti dito. Una, kung kayo ay may kasamang spouse na senior din at may pension din, i-coordinate ninyo ang inyong withdrawal schedule para hindi kayo maubusan ng cash sa middle of the month. Halimbawa, kung ang pension ng asawa ninyo ay lumalabas tuwing 5th ng buwan at ang sa inyo naman ay 15th, magkakaroon kayo ng steady cash flow throughout the month. Pangalawa, kung pwedeng mag-open kayo ng separate savings account kung saan ilalagay ninyo ang portion ng pension ninyo na hindi ninyo gagamitin agad. Kahit PH Hour Zero or Patch 100,000 lang bawat buwan in the long run. Laking tulong nito for emergencies or para sa medical expenses. Maraming bangko ang nag-aalok ng special savings account para sa seniors na may mas mataas na interest rate compared sa regular savings account. Pangatlo, kung kayo ay may anak o apo na gustong tumulong sa inyo, i-consider ninyong gawing joint account ang inyong pension account para sa emergency situations. Kung sakaling may mangyari sa inyo na hindi kayo makapag-withdraw personally, may authorized person na pwedeng kumuha ng pension ninyo para hindi ito ma-hold, ma-delay. Tungkol naman sa tips para sa SSS at GSIS office visits, napakahalaga na malaman ninyo ito para hindi kayo masayang ng oras at lakas. Una, pumunta kayo ng maaga. Ideally, dumating kayo sa office bago mag-8 a.m. para kayo ay isa sa mga unang papasok at hindi na kayo pipila ng matagal. Lalo na ngayong may pandemic pa rin concerns, mas safe na less crowded ang office. Pangalawa, dalhin ninyo palagi ang complete set of documents, original at photocopy, ng valid SSS or GSIS ID, birth certificate kung kailangan, at any supporting documents related sa inyong concern. Mas mabuti nang may sobra kayong dala kaysa kulang. Pangatlo, huwag kayong mahiyang magtanong sa information desk o sa guard kung ano ang tamang linya o window na pupuntahan ninyo. Maraming senyo ang napupunta sa maling pila at nasasayang ang oras. Pang-apat, kung kayo ay may physical limitations na hirap maglakad or tumayo ng matagal, i-inform ninyo agad ang staff. Usually may priority accommodation sila para sa seniors na may health issues. Panlima, kung may kasamang anak o kamag-anak, mas mabuti para may tutulong sa inyo at witness din sa lahat ng transactions. May mga instances kasi na nagkakaroon ng misunderstanding or miscommunication. Kaya importante may kasamang witness kayo. Pag-usapan din natin ang mga common mistakes na ginagawa ng seniors na nagiging sanhi ng delay or loss ng benefits. Una, ang hindi pag-file ng annual existence verification or proof of life, kailangan ng SSS at GSIS na patunayan na buhay pa kayo at entitled pa rin sa pension. Usually, every year or every 2 years, makakatanggap kayo ng notice na kailangan ninyong mag-appear sa office or mag-submit ng document na nagpapatunay na alive pa kayo. Kung hindi ninyo gagawin ito on time, suspendihin nila ang inyong pension hanggang mag-comply kayo. Pangalawa, ang hindi pag-report ng death ng spouse kung joint pensioners kayo. Kung namatay na ang asawa ninyo, kailangan ninyong i-report ito within a certain period para hindi kayo ma-charge ng overpayment. Pangatlo, ang pagbibigay ng inyong ATM card at PIN sa ibang tao na hindi trusted. May mga cases na na-scam ang seniors dahil pinagkatiwalaan nila ang wrong person na nangako na tutulungan silang mag-withdraw. Pero sa huli, kinuha ang lahat ng pera. Huwag kayong magpapahiram ng ATM card at PIN kahit kaano-ano pa ninyo kung hindi talaga kayo sigurado sa kanilang integridad. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap ngayong hapon, gusto kong bigyang diin na ang pensyon ninyo ay resulta ng decades of hard work and sacrifice. Karapatan ninyong makatanggap ng buo at tama ang inyong benepisyo. Ang bagong pension rate na ipapatupad ngayong Pebrero to Marso 2026 ay isang blessing para sa ating mga seniors. Pero kailangan din nating gumawa ng action para masigurado na makukuha natin ito. Huwag kayong mag-rely lang sa iba.
Kayo mismo kahit senior na kayo ay may kakayahan pa ring mag-follow up at magtanong. Magtanong kayo, mag-verify kayo at huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa mga naka-assign na staff sa SSS o GSIS. Ito ang inyong pera, inyong karapatan, at inyong kinabukasan. Sa mga anak naman na nanonood nito para sa inyong mga magulang, please tulungan ninyo sila na maging updated sa lahat ng changes at mag-accompany sa kanila sa pag-process ng requirements. Huwag ninyong pabayaan ang inyong mga magulang dahil they deserve our care and support. Sa final stage ng kanilang buhay, remember the government is there to serve you, and these benefits exist because you earned them through your years of service and contribution to this country. God bless you all. Stay healthy and enjoy your well-deserved retirement benefits.